Alam kong mali. Pero paano kung ang taong nagbigay ng gabay sa kasal namin, siya rin naging dahilan ng pagkakasala ko? Ang ninong na naging parang tatay, siya ring lalaking nagpainit ng damdamin ko. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba itong tukso, o kapalaran, o isang sumpa. Dear Ate Chi, ako si Rowena, 29 years old. Isang misis at may isang anak na 2 taong gulang. Ang asawa kong si Salvador, madalas wala sa bahay dahil sa trabaho niya bilang isang engineer sa construction firm. Sanay na akong mag-isa. Pero sa bawat gabi na mag-isa akong pinapalaki ang anak namin, unti-unti kong nararamdaman ang pagkukulang. Dumating sa buhay namin muli si Ninong Oscar, ang ninong namin sa kasal. Biyudo na siya. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang asawa niya. Si Ninong Oscar ay 55 years old. Matikas pa rin, malakas ang dating, at kahit halatang may edad na, hindi maikakaila ang kanyang karisma. Isang gabi, nadatnan ko siya sa garahe. Dumalaw siya para maghatid ng laruan para sa anak ko. Rowena, pasensya ka na ha. Late na ako nakadaan. Naisip ko kasi baka maaliw si baby sa regalo ko. Ay naku Ninong, sobra na po kayo. Hindi nyo na dapat pinagastos ang sarili nyo. Hindi ako mapapagod gumastos. Basta para sa inyo. Para bang may kakaibang bigat ang huling salitang iyon. Tumigil ang oras. At napansin kong ang titig niya ay hindi pangkaraniwang titig ng isang ninong sa inaanak. May halong init, may halong tukso. Madalas na dumadalaw si Ninong Oscar. Unay, para sa apo-apo sa inaanak niya. Pero kalaunan, ay naging mas madalas ang aming usapan. Lagi niya akong kinakamusta. Tinatanong kung napapagod ba ako sa pag-aalaga. Isang gabi, habang tulog ang anak ko, nag-offer siya na tulungan akong ayusin ang nasirang bumbilya sa sala. Habang nakatayo siya sa hagdan, napansin kong bumakat ang pawis niya sa kanyang puting t-shirt at ang amoy ng kanyang kulon ay pumuno sa buong sala. Rowena, hawakan mo nga itong hagdan, baka madulas ako. Sige po Ninong. Habang hinahawakan ko ang hagdan, nakita ko ang matitibay niyang binti, ang paraan ng paghinga niya, at ang bahagyang pagdikit ng katawan niya sa akin nang bumaba siya. Alam mo Rowena, ang ganda-ganda mo pa rin kahit pagod ka. Ninong, wag po kayong magbiro. Nakakahiya. Anong nakakahiya dun? Totoo naman eh. Ramdam kong may kakaibang init sa pagitan naming dalawa. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya itinulak. Kinabukasan, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Ninong Oscar. Para bang naririnig ko pa rin sa tenga ko ang kanyang mga bulong. Ang ganda-ganda mo pa rin kahit pagod ka. Nakatitig ako sa salamin habang nag-aayos. Nag-aalangan ako. Bakit ba ako kinikilig sa mga salitang hindi dapat magbigay ng kahit na anong damdamin sa akin? Dumating ulit si Ninong sa bahay. Dala-dala ang mga prutas. Wala pa si Salvador. Nasa trabaho pa rin. Nakita kong napatingin siya sa suot kong simpleng house dress. Rowena, bagay sa'yo yung kulay na yan. Parang mas lalong lumitaw ang kinis mo. Ninong naman po, puro kayo biro. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing nandito ako, parang iba ang nararamdaman ko sa'yo. Para akong kinuryente sa mga salita niya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Tumayo ako, kumuha ng baso sa kusina at nilagyan ng tubig. Pero sumunod siya. Nang abutin niya ang baso, hindi niya agad binitawan ng kamay ko. Ninong, baka makita tayo ng bata. Tulog siya, Rowena. At saka, wag mong itanggi. Nararamdaman mo rin ito, tama?
Napalunok ako. Ang tibok ng puso ko parang sasabog. Pero malito, Ninong. Inaanak mo kami ni Salvador sa kasal. Alam kong mali. Pero bakit sa tuwing lumalapit ako, hindi mo ko tinutulak? Natigilan ako. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko siya tinutulak. Kahit kaya ko naman. At bago ko pa may proseso ang lahat, naramdaman kong dumampi ang labi niya sa pisngi ko. Dahang-dahang gumapang, papunta sa gilid ng labi ko. Saglit akong pumikit at dinama ang sandali. At iyon ang naging simula ng pagkakasala ko. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung bakit ko hinayaang dumampi ang labi ni Ninong Oscar sa akin. Hindi iyon isang halik na simpleng biro lang. May apoy, may kasamang damdamin. Kinabukasan ng hapon, bumalik ulit si Ninong. Nasa balkonahe ako, naglalaba, habang natutulog ang anak ko. Lumapit siya. Tahimik na nakatingin, habang pinipiga ko ang mga damit. Rowena, hindi ako mapakali kagabi. Ako rin, Ninong. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ko hinayaan yun? Bakit, Rowena? Nagsisisi ka na ba ngayon? Ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Napakagat ako sa labi. Ang kamay niyang dating nagbibigay lang ng proteksyon at gabay, ngayon ay dahan-dahan nang humahaplos sa braso ko. Ninong, malito. Asawa ko ni Salvador. Baka po may makakita sa atin. Alam ko. Pero sandali lang ito. Tayo lang naman ang nandito eh. Hindi mo na kailangan magpanggap. Bago ko pa may tulak ang sarili ko palayo, ipinihit niya ako paharap. Nakatingin siya ng diretso sa mata ko. At bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Mainit, malalim, at imbis na lumaban, kusang gumanti ang labi ko. Naguguluhan ako sa sarili ko bakit ako nagpapatangay sa nangyayari. Ninong, baka po magising ang bata. Hinaplos ang pisngi ko. Seryoso ang titig. Hindi ko na kayang pigilan, Rowena. Ang tagal ko nang walang kasama. At ikaw lang ang nakapagpabalik ng buhay sa akin. May parte sa akin na ayokong lokohin si Salvador. Pero may parte din ako na si Ninong Oscar lang ang nakakapagbigay ng ganitong kiliti sa damdamin ko. At sa gabing iyon, alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Ang bawal na halik ang nagbukas ng pintuan ng kasalanan. Simula nang maganap ang bawal na halik, para bang nagbago ang mundo ko. Sa bawat pagdalaw ni Ninong Oscar, hindi na yun simpleng pagkakamusta lang. May mga tingin, may mga bulong, at may mga haplos na lihim naming itinatago. Isang gabi, habang nasa trabaho pa si Salvador, dumating si Ninong dala ang pagkain. Tulog na ang anak ko nung oras na yon, kaya't kaming dalawa na lang ang nasa sala. Rowena, hindi na kita matigil isipin. At sa bawat gabi, iniisip ko mga labi mo. Para akong binabalik sa pagkabinata ko. Ninong, paano pag nalaman ni Salvador? Baka po masira ang lahat. Lumapit siya. Hinawakan ng baba ko para tumingin sa kanya. Pero nararamdaman ko, hindi lang ako ang nadadala, Rowena. Nakikita ko sa mata mo, gusto mo rin ako. Hindi ako nakasagot. Dahil totoo, lihim kong inaamin sa sarili kong gusto ko rin siya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko at inilipat niya sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang mabilis sa tibok ng puso niya. Huwag mo nang itanggi. Bawat pintig ng puso ko, ikaw ang dahilan, Rowena. Ninong, bakit ang hirap mong iwasan? Bakit hindi kita kayang iwasan? Lumapit siya sa akin. Mas malapit. Ako rin, Rowena.
Alam kong mali ang nararamdaman ko sa'yo. Pero matagal na akong uhaw sa lambing. At ikaw ang bumuhay muli sa akin. At muli kaming naghalikan. Mas mapusok, mas mariin. Nakalimutan ng sandaling may asawa ako. At tila si Ninong ang nagbigay ng init sa matagal ko nang hindi nararamdaman sa asawa ko. Saglit kaming napahinto nang makarinig kami ng iyak mula sa kwarto ng bata. Napaatras ako agad, nanginginig sa takot. Tama na po, Ninong. Hindi natin pwedeng ituloy dito. Baka makita tayo. Sige, hindi ngayon. Pero Rowena, pag dumating ang araw, hindi ko napipigilan ang sarili ko. At alam kong hindi ka rin tatanggi. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam kong tama siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang labanan ng tukso. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan kong umiwas. Hindi ako sumasagot sa mga tawag ni Ninong. Hindi rin ako nagre-reply sa mga mensahe niya. Pero sa bawat gabi, habang mag-isa akong natutulog, hindi ko maiwasang maalala ang mga salita niya. Ang mga halik na nagbibigay ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Dumating ang araw na hindi ko na siya kayang iwasan. Sabado ng hapon. Nagpaalam si Salvador na may overnight project sila sa site. Ako na may naiwan sa bahay kasama ang anak ko. Gabi na, nang kumatok si Ninong Oscar. Dala ang ilang groceries at ilang laruan. Pinatuloy ko siya. Tulog na ang bata, kaya't naupo kami sa sala. Tahimik kami sa una. Hanggang siya na ang bumasag ng katahimikan. Rowena, hanggang kailan mo ako'y tataboy? Huwag mo sabihing wala kang nararamdaman, dahil alam kong meron. Ninong, natatakot ako. Baka kasi malaman ni Salvador. Baka masira ang pamilya ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Inilagay ang kamay sa pising ko. Rowena, hindi ko hihingi na sirain mo ang pamilya mo. Ang hinihingi ko lang, kahit ngayon lang, iparamdam mo sa akin na buhay pa ako, na may halaga pa ako. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, naglapat muli ang labi namin. Hindi na ito simpleng halik. Mapusok, matagal, puno ng pagmamahal. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Ang bawat bigat ng kamay niyang nakayakap sa bewang ko. At ang panginginig ng katawan kong matagal ng uhaw sa atensyon. Ninong, wag. Mali ito. Mali? Pero hindi ko ito pinagsisisihan. At alam kong ikaw rin. Naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang noo sa noo ko. At sa gabing iyon, tuluyan kong hinayaan ang sarili ko. Sa sala ng bahay na dapat saksi lang ang pamilya. Doon sumibol ang kasalanan naming dalawa. Sa bawat halik, sa bawat haplos, mas lalo akong lumalayo sa pagiging tapat na asawa. At kahit pa naroon ang kaba na baka magising ang anak ko, nanaig ang init ng tukso. Doon nagsimula ang isang relasyon na wala nang atrasan. Simula ng gabing iyon, hindi na kami bumalik sa dati. Sa bawat pagkakataon, lagi kaming may palusot. May mga oras na ninanakaw. Minsan, habang nasa trabaho si Salvador, nagpapanggap akong may lakad. Minsan sa palengke, minsan sa check-up ng bata. Pero ang totoo'y, nakikipagkita ako kay Ninong Oscar. Madalas kami sa maliit niyang bahay kubo na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Doon namin itinatago ang kasalanan, malayo sa mga mata ng kapitbahay at pamilya. Isang hapon, habang nakaupo ko sa sofa niya, hawak-hawak ang baso ng kape. Pinagmamasdan niya ako na parang hindi ako ang misis ng inaanak niya. Rowena, tuwing nandito ka, para akong nabubuhay muli. Hindi ko naramdam ang lungkot ng pagiging biyudo. Ninong, natatakot ako.
Baka dumating ang araw na malaman ni Salvador. Baka mahuli tayo. Huwag kang matakot. Hindi ko hayaang masaktan ka. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. At muli niya akong hinalikan. Mas mapusok, mas mariin kaysa sa dati. Doon ko naramdaman ang init ng kanyang mga kamay na gumagala sa balat ko at imbis na tumutol, kusa akong nagpaubaya. Sa bawat paghaplos niya, para akong nawawala sa sarili. Pero sa gitna ng lahat, may bahagi ng puso kong kumakabog. Hindi dahil sa tukso, kundi dahil alam kong unti-unti kaming lumalalim sa kasalanan. Pagkatapos naming magtagpo, palagi akong umuwi na may halong kaba at guilt. Pinagmamasdan ko ang anak ko habang natutulog at ang asawa kong si Salvador na pagod galing trabaho. At sa loob-loob ko, tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito? Lumipas pa ang mga linggo at akala ko'y kaya kong kontrolin ang lahat. Pero nagsimula nang magtanong si Salvador. Isang gabi, habang kumakain kami, napansin kong nakatitig siya sa akin. Tahimik, pero mabigat ang titig. Love, napapadalas atang labas mo nitong mga araw. Saan ka pa madalas magpunta? Nataranta ako. Agad na nagpalusot. Sa palengke lang, love. Tapos minsan, sinasamahan ko si baby sa health center. Kumunot ang noo niya. Pero, 2 beses ko na kasing naririnig sa kapitbahay na nakikita ka raw sa may tapat ng subdivision. Sumasakay ng tricycle, mag-isa. Napayuko ako. Pilit ng umiti. Siguro nagkamali lang sila, love. Hindi ko na rin napapansin kung sinong nakakasalubong ko. Natahimik siya. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga damit, narinig ko siyang kausap ang isa niyang kaibigan sa telepono. Pre, napapansin mo ba si Ninong Oscar? Parang ang lapit niya kay Rowena byudo na yon. Ewan ko ba? Parang may kakaiba. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kinakabahan ako. Dahil kahit hindi pa niya ako hinuhuli, nagsisimula ng umusbong ang duda. Kinagabihan, tinawagan ko si Ninong para magbabala. Ninong, mag-ingat tayo. Nagsisimula na magtanong si Salvador. Baka mamisto niya tayo. Huwag kang mag-alala, Rowena. Alam ko kung paano tayo magtatago. Hindi niya malalaman hanggat hindi tayo nagpapabaya. Pero habang sinasabi niya yon, ramdam kong mas lumalalim na ang hukay na pinapasukan namin. Sa tuwing tinitignan ko si Salvador, nakikita ko ang pagod niyang muka. Ang mga kamay niyang nagtatrabaho para sa pamilya. At ako, naroon, may tinatagong lihim na kayang wasakin ang lahat. At sa unang pagkakataon, natakot ako, hindi lang dahil sa tukso, kundi dahil alam kong malapit na kaming mahuli. Isang gabi, dumaan si Ninong Oscar sa bahay. May dala ulit siyang gatas at diaper para sa anak ko. Naisip kong papasukin siya sandali dahil wala naman si Salvador. Nag-overtime sa trabaho. Nag-usap kami sa sala. Sa una ay simpleng kamustahan lang. Hanggang sa muling naging malambing ang mga salita niya. Rowena, tuwing nandito ako, hindi ko mapigilang mahalin ka ng higit pa sa dapat. Ninong, wag na po. Baka tumating na si Salvador. Hindi siya darating ngayon, di ba? Kaya ako muna, kahit ngayon lang ulit. At muli niyang inilapit ang labi niya sa labi ko. Unay marahan, pero agad nang naging mapusok. Ang mga kamay niya ay mahigpit na yumakap sa akin. Ang katawan kong hindi na lumaban. Lahat ay sumuko sa sandaling iyon.
Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan. Mga taksil! Parang gumuho ang mundo ko. Nakita kong nakatayo si Salvador sa may pinto. Pawis na pawis. Hawak pa ang helmet niya. Nakatitig siya sa amin. Sa akin. At kay Ninong. Na magkahawak at magkalapit ang labi. Nabitawan ako ni Ninong. Pero huli na. Nakita na niya ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Ha, Rowena? Tsaka Ninong? Love, sandali. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Alin ang hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadyang maghalikan kayo ni Ninong? Ganon ba? Halos araw-araw akong magpakamatay sa trabaho para sa pamilya natin. Tapos ganito ang isusukli mo? Ang kapal naman na mukha mo. Tahimik si Ninong. Hindi makatingin kay Salvador. Ikaw, Ninong. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw pa na dapat magprotekta sa asawa ko. Paano mo nagawa to? Hindi na kayo nahiya sa akin. Walang sumagot. Ako na may napaluhod. Umiiyak. Hawak ang kamay ni Salvador. Pero agad niyang iniwas. Huwag mo kong hawakan, Rowena. Baka hindi ko matansya ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang alam ko lang, wasak na wasak ako ngayon, Rowena. At lumabas siya ng bahay. Iniwan kaming dalawa. Ako at si Ninong na nagkasala. Ninong, anong gagawin ko? Nahuli na tayo. Dapat talaga hindi kita pinatulan eh. Galit kong sabi kay Ninong. Umalis ka na dito, Ninong. Bago pa ulit tayo abutan dito ni Salvador. At huwag mo na akong guguluhin pa. Pero Rowena, tutulungan kita. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Awa mo na lang. Layuan mo na ako. Please lang, Ninong. Please. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging normal ang lahat. Umalis si Salvador at hindi na umuwi ng 2 araw. Naiwan akong nag-aalaga sa anak namin. Puno ng takot at pag-aalala. Nang sa wakas ay bumalik siya. Hindi siya umimik. Dumiretso lang siya sa kwarto. Kinuha ang ilan sa mga gamit niya. At saka tumitig sa akin. Rowena, hindi ko alam kung kaya pa kitang tignan na parang dati. Pinagkatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo sa tiwala ko? Ikaw pa mismo ang dapat nakasama ko hanggang huli. Pero ikaw ang unang bumitaw. Napaiyak ako. Salvador, ayusin natin to. Mahal kita. Nadala lang ako ng mga panahong halos hindi mo ako tinitingnan bilang babae. Patawarin mo ako. Alang-alang sa anak natin, please. Huwag mo kaming iiwan. Pumikit siya at huminga ng malalim. Mahal kita, Rowena. Pero hindi ko kayang kalimutan ang nakita ko. Babalik ako para sa anak natin. Pero hindi ko alam kung babalik ako para sa'yo. At muli, lumabas siya. Iniwan akong umiiyak at nagmamakaawa. Si Ninong Oscar naman, matapos ang pagkakahuli, hindi na muling nagpakita. Ilang linggo ang lumipas bago ko narinig sa iba na nagdesisyon siyang magpunta sa probinsya. Malayo, para hindi na makasagabal sa amin. Pero ang iniwan niya sa akin ay hindi basta alaala. Iniwan niya ang bigat ng konsensya, ang sugat sa pamilya ko, at ang tanong kung kaya pa bang ibalik ang tiwala ng asawa ko. Habang pinagmamasdan ko ang anak kong mahimbing na natutulog, napahawak ko sa dibdib ko. Ang kasalanan ko ang dahilan ng pagkawasak ng tiwala ng asawa ko.
At ngayon, hindi ko alam kung darating pa ang araw na mapapatawad niya ako. At doon ko napatunayan, anumang init at tukso ang susundan, may kapalit itong sugat na mahirap ng gamutin. Alam kong mali ang lahat ng nangyari. Ang ninong na dapat naging gabay at proteksyon sa pamilya ko, siya pa ang naging dahilan bakit nagkasira ang pamilya ko. At ako, ang misis na dapat tapat at matatag, ako ang nagpadala sa tukso. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang asawa ko halos hindi na makatingin sa akin ng diretsyo. Oo, bumabalik siya para sa anak namin. Pero ramdam kong hindi na ganun ang pagmamahal niya. Ang bawat kilos ko, puno ng kaba na baka isang araw, iwanan na niya ako ng tuluyan. Si Ninong, wala na siya. Umalis ng probinsya. At hindi na nagparamdam. Iniwan akong mag-isa, nabasa ng kasalanan namin. Kaya eto ako ngayon. Humihingi ng tulong sa inyo. Baka sakaling mapayuhan niyo ako. Dapat ko pa bang ipaglaban ang pagmamahal at tiwala ng asawa ko? Kahit alam kong sinira ko na ito. O tatanggapin ko na lang na ang isang pagkakamali ay sapat na para wasakin ang lahat ng pinaghirapan naming pamilya. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ang isang tulad ko. Ang alam ko lang, hanggang ngayon, bawat gabi, bago ako matulog, inuulit ko sa sarili ko, sana, hindi ko nalang pinayagan ang sarili kong mahulog sa kasalanan. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Rowena. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa istoryang isinulat ng ating sender na si Ma'am Rowena. This is your Ate Chi, Secret Files, ang kwento ng inyong buhay. Huwag po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode na Ate Chi Secret Files. Hanggang sa muli,